Israel at Iran at sinasabi nga din ng Estados Unidos in 2 weeks bay magpapasya sila kung manghihimasok ba no ang Estados Unidos dito sa nangyayaring gulo sa Iran at Israel. Nasa linya natin ngayon si Attorney Edward Chico. Attorney, magandang umaga po. Magandang umaga din po at magandang umaga po sa ating po mga tagapakinig. Opo, welcome sa programang Ang Nanay ng Bayan sa Pimentel Report. Si Rod po ang kasama ninyo. Sa kabilang linya, si Nanay Bing Pimentel, attorney, ang may bahay ni dating Senate President Nene Pimentel. Welcome, Attorney Edward. Magandang umaga po. Alam niyo po, ako po dating naging consultant po ni Manang Gwen nang siya ay Commissioner sa CHR. Praise God. Praise God. Welcome to our program. Consultant ni Attorney Gwen? Opo, nung siya po commissioner po sa CHR. Ni Attorney Gwen Pimentel. Kasama ko po nung si Secretary Tut Ople, kaming dalawa. Oo, si Yumaong secretary. Opo. Okay, pinag-uusapan nga, attorney, itong nangyayaring, gera dyan sa Iran at Israel. Una, kasi ang sinasabi ng Estados Unidos, lalo tigit itong si US President Donald Trump, magpapasya yung kanyang desisyon in 2 weeks kung sila ba'y manghihimasok. Kung sakasakali, pumasok, mangingialam rito ang Estados Unidos. Ano ho ba ang magiging epekto? Magkakaroon ho ba ng rito? Magandang resulta? Mahihinto ba ang koro? Mas lalong lalala? Siyempre hindi natin mapipili kung ano ang mangyayari dito, no, kasi ito ay isang mabigat na suliranin that could have an impact globally. Siyempre yung usapin ng supply chain, ano. Alam naman natin nasira na nga yan doon sa giyera ng Ukraine at ng USSR ng Russia, no, na naging problema natin pagdating halimbawa sa supply ng langis. In fact, even before that war, ang mga oil-producing countries nagbawas na nga ng bariles na nire-release nila. Ito pa, meron pa isang hidwaan na ganito. So kapag ito ay hindi na-resolve, merong impact sa ibang bansa. Pangalawa, syempre yung usapin ng kapayapaan. Ang Amerika at ang Israel ay merong agreement na kaya lagi siyang tinitintigan ng Amerika from the very get-go. At yung conflict na ganito mas nakakatakot given the capabilities of Iran. Kasi halimbawa yung Palestino, alam naman natin na medyo mas yung hidwaan nila pagkamat nakakatakot mas madaling i-contain yan kumpara dito sa conflict with Iran. And if the US would intervene, definitely it would have a huge impact on a lot of things. At ang mga bansa na kagaya ng Pilipinas ay definitely isa tayo sa mga maapektuhan nito. Okay. Dito muna tayo, kung tutulong ang Estados Unidos, ang US dito sa Israel, ito ba ay magdadala ng victory for Israel? Not necessarily, ang Amerika kasi, it has to really weigh its options, alam mo halimbawa doon sa digmaan ng Russia at Ukraine, ang ayuda ang naging basihan ng pagtulong ng Amerika, at medyo nabawasan na nga lang ito noong naging Pangulo na si Donald Trump. So it would be interesting to find out how the US to begin with would assist or send assistance to Israel. Dapat makita natin yan. Because nakita ko nga sa mga balita, yung mga stealth bombers inihahanda na ng Amerika for a possible strike. You're just basically, you're just actually waiting for the president to give it go signal and to give instructions. So definitely binabantayan natin ito. Kung sakali makikialam ang Amerika sa forma ng pagtulong laban doon sa giyera, militarily, then mas malaki ang impact nito as opposed to the US merely trying to intervene or merely sending aid, for example, to Israel. So, pinag-aaralan yan maigi ng Pangulo. In fact, kaya nga siya nagbigay ng 2 linggo in order for him to be able to
weigh his options. And I'm pretty sure at the end of the day, he would want to pursue peace more than anything else. But I would not discount any possibility that it might escalate into something which the U.S. might even regret in the long run. Yeah, so, okay. Sabi nyo nga, pinag-aaralan pa ni US President Donald Trump kung sakasakali magiging pasya. Huwag naman sana. Sabi nyo nga, baka pagsisisihan ito ng Estados Unidos. Pwede ba itong sumiklab sa World War III? Kasi ang Iran may mga ano din eh. May mga nagsisimpatya ng mga bansa rito gaya ng China, di ba? Ng Russia. Alam mo kasi, ang gera kasi nagiging posible yan sa pamamagitan ng system of alliances. Tandaan natin yung World War II, for example, di ba? When Germany decided to invade countries, particularly, if I'm not mistaken, wala lang sa dila ko, hindi ba? Nag-ignite yung tinatawag na system of alliances, nakailam na ang UK, di ba? Tapos subsequently ibang mga European countries. And then of course down the road ang Amerika na nagpadala na rin ang mga sundalo. Ganun din naman yung nangyari when Japan attacked Pearl Harbor. So nakakaroon ng system of alliances, yung titindigan kita. Di ba? Pero after World War II, kung napansin mo, it led into the creation of the United Nations precisely to see to it that any possibility of World War could actually be avoided. So, hindi na ganon kadali na mag-ignite yan into a possible World War kasi nandiyan ang UN, ang Security Council na palaging nagpupulong. Pangalawa, the stakes are higher this time. If there would be a World War III, then definitely malaki ang pagkasira at pamimintala na mangyayari sa mga bansa. At hindi na natin pwedeng pagdaanan yan. Because the horrors of both World War I and World War II, kumbaga, have taught us a lesson na mas maganda na piliin pa rin ang kapayapaan. Pangatlo, yung system of alliances ngayon mas nararamdaman sa pamamagitan ng mga pakikipagtalastasan. Bukod sa UN, marami ng mga economic organizations that have actually set in place, mga trade agreements. So all of these things would basically help in avoiding a possible world war. Pang-apat, nakita natin na kapag may giyera ngayon, nakocontain na lang doon sa mga bansang kakali. Like yung Ukraine at Russia, for example, itong Israel at itong Palestino. Tandaan natin, nung araw sa Middle East, kapag involved ang Israel, laging may pangamba ng a possible world war because that was at the time na may Cold War era pa. Yung tipong mahigpit or matindi yung tunggalian sa pagitan ng USSR nung araw at ng Amerika or Estados Unidos. But because of Glasnost and Perestroika, which of course led into the tearing down of the Berlin Wall, wala na yung Cold War. So mas lamang na piliin yung kapayapaan more than anything else. At mas nako-contain na yung mga regional conflicts. Hindi kagaya nung araw na laging may pangamba that it could escalate into something bigger. So ganun natin ito tinitingnan. But of course, pag nakikialam lagi ang Amerika, may pangamba pa rin kasi ang Amerika ay may mga kaalyat. At kapag nakipag-gera ang Amerika, kahit ang Pilipinas, maaring makita natin yung sarili natin na kailangan nating sumali or makialam. Opo. Naibing? Maganda yung sharing po ninyo, attorney, pero pakisabi, pagtingin natin sa Amerika, kasi hindi ba pwede na the United Nations, sinabi mo nga created after the World War II, supposed to promote peace. Bakit hindi na lang gawin din na sumama ang Amerika at lahat nitong countries will facilitate a peace negotiation through dialogue? Kasi ang pinapakita ni Trump is through arms. Hindi ba pinapakita niya, handa kami, I will can fire anytime, etc. Tapos I saw sa YouTube, sumagot naman si Khomeini na baka magsisi kayo sa Amerika kung kayo ay makilahok, mas maraming masisira sa inyo. You see, so
ang word is threat of but using arms. Kasi pag arms ng binitawan, you cannot anymore, I mean to say, stop it. Kasi andyan na eh. So, with the United Nations, bakit hindi na lang magsama lahat ng other nations na affiliated? Lahat naman yan sa United Nations. Kung gusto ni President Trump na malaki ang kanyang role, pwede siyang medyo one of the initiator, etc. to call for peace and dialogue. Kasi ang feeling ko, sometimes naka-cloud din ang isang tao sa kanyang, when you have yung personal, big mo na, hindi ko gusto sabihin na parang pride na iiral na mas may kaya mong gawin ito very short term, pag unang hulog niyan nakakatakot kasi hindi na ma-stop ang unang hulog if gagamitin nilang arm. Pero ang pinapakita niya, ang strong arm ng Amerika, pinapakita lahat ng kanilang what they can do. And then, ang pati tema ni President Trump, why did he say surrender? You don't say surrender to somebody na nakikigera. Ang dapat word na ginamit mo, how can we solve this through peaceful means? Ang word na ginamit niya, surrender threat. Nakakatakot yun. Okay. So I mean to say, when he said you better surrender, kung ikaw si Kumini, susurrender ka ba? Hindi, nakikigera ka nga eh. Kaya ang sagot niya baka kayo magsisi kung awayin ninyo ako. Okay? Pero, Yung word na ganyan. Kaya ang United Nations has a very important role to parang ikaw ang, tawag doon? Ikaw ang para kang referee. Referee niya lahat ng mundo. Sana. May posisyon na ba ang United Nations rito, attorney? Ano po? Wala pa parang wala tayong naririnig, no? Yung salita, Rod. nagsalit. Narinig ko sa YouTube. Pero hindi actually, hindi forceful, parang calling for peace, pero kailangan anuhin niya ang buong bansa, buong mundo. Tawagan niya. But can he also stop yung US na para wag manghimasok? Actually, ang problema po natin, yung UN kasi wala silang law enforcement mechanism. Wala silang parang kumaga police power to enforce or to even implement. Kasi nga, may konsepto ng soberenya ng mga bansa. Hindi, napakahirap para sa UN na mag-impose ng any sanction or anything to prevent a country, for example, from doing anything. The UN can do that, but the UN can only do so much. Particularly sa usapin ng kapayapaan to the Security Council. But the problem is, yung kukaulangan nila ng enforcement mechanism makes it possible for the UN to be helpless kapag ang mga kadil nila, yung mga malalaking bansa kagaya ng China or Amerika halimbawa. So, but at some point, the UN would have to do something here. Kaya lang, wait and see pa rin sila. Wini-weigh din nila yung options nila kasi inaantay din natin kung ano talaga yung magiging decision ni Donald Trump dito. Si Donald Trump kasi ang demeanor niya, yung higa, yung nambabluff, But I'm pretty sure, I'm pretty sure, pinag-iisipan niya rin maigi yan. Because ito yung isang bagay na napakadelikado at hindi basta pwedeng desisyonan. Bakit ko nasabi yan? Tingnan mo yung demeanor niya. Unang-una sa lahat, nagbigay siya ng 2 linggo bago magdesisyon kung ano ang kanyang magiging pasya patungkol sa pangingimasok o pangingialam o hindi pangingialam ng Amerika. Pangalawa, matindi yung mga meeting niya sa kanyang security team, sa kanyang mga general at sa mga stakeholders wanting to kumbaga develop a consensus as to how the US would respond to this issue At pangatlo, pinag-aaralan din siyempre ng Amerika, hindi ganun kadali, yung cost of war. Kasi alam mo, naalala ko noong nagkaroon ng giyera ang Amerika at Iraq, yung Desert Storm. Isa sa mga allegation noon, kaya nila daw ginawa yan para raw i-showcase nila yung kanilang mga yung military might nila at yung capabilities nila
para makapagbenta daw sila allegedly ng mga weapons. So it's a side issue. Oh, but the point is, during that time, may mga allegation that the US would even benefit from the war. Oh, pero sa giyera kasi na ito, malaki ang problema ng Amerika. Una-una militarily, pag nakialam siya, kagaya nga na sinabi ni Ma'am Bing, yung posibilidad na mag-retaliate ang Iran ay matindi. Kasi may mga kapabilidad din ito na armadong nuklear na pwedeng gamitin laban sa Amerika. Pangalawa, yung cost of war. Kaya nga naging issue yung pagtulong ng Amerika halimbawa sa Ukraine. Kasi ang laki na nga ng utang ng Amerika. Kailangan pa nilang magdala ng bigyong-bigyong dolyares sa Ukraine para lamang tumulong. So that was heavily criticized. At pangatlo, right now, we've become a global village. Yung gagawin ng isang bansa may huge impact sa iba. And the US definitely would be at a disadvantage kung basta-basta sila makikipagkapasok sa paggera. But then, at the end of the day, nakakatakot din talaga si Donald Trump as a person. But I'm pretty sure he is weighing his options, and I'm pretty sure may mga caveats dito. Pinag-iisipan niyang maigi. In fact, if the news were to be believed, panay ang pakikipagpulong niya sa kanyang security diplomatic to find out the consequences of the U.S. involvement. So, tingin ko pinag-iisipan naman niya dahil nag-iba na yung panahon ngayon. Oo. Yung approach, So, kaya kinakailangan pag-isipan niya talaga ito. Okay. Although matagal na itong hidwaan nila, di ba, attorney, yung Iran at saka Israel, may posibleng solusyon pa kaya rito para matundukan itong hidwaan? Ano pong nakikita ninyo? Well, una sa lahat, in the interest of self-preservation, at some point, naayos din naman yung mga sigalot. Kaya lang naging problema lang lately, dahil nakita natin na posible palang magyera at yung gyera na yan makontain lamang doon sa mga nakasali dahil hindi na ganun nga kaigting yung system of alliances. Parang mas madali na ngayon makipagyera sa mga bansa. Diba? In fact, right now, may mga bali-balita na yung China at some point, within the next 2 or 3 or even 4 years. Diba? May mga kwento na nga, na i-invade na rin daw nila yung Taiwan. And if China would do that, then kailangan, of course, makialam uli ng Amerika. So yun yung naging problema, naging trend siya na pwedeng magyera pala. And it would not necessarily result into a world war. So, yun yung naging nakatakot na fenomeno na nakikita natin, di ba? Yung Ukraine, Russia, yung Israel at mga Palestino ang halimbawa dito. At andyan dyan na nga ang Israel at Iran. So, yun yung mga nakakatakot talaga dito na mga senaryo, na maganda talagang tignan natin. But at the end of the day, tayo talaga yung lugi dito because if there is a war, the huge impact on the economy would actually be felt. As I said, masisira yung supply chain. Alam mo, pagdating halimbawa sa ekonomiya, ang driving force dyan ay ang langis. And we have not actually tapped into renewable sources of energy. So yung langis, very dependent ang maraming bansa. Kapag naapektuhan halimbawa ang pag-release niyan, tataas ang langis. Pag tumaas ang langis, tataas ang bilihin. Pag tumaas ang bilihin, may inflation, tayo yung kawawa. So kaya dapat matyaga natin talaga itong gera na ito. So gaano kabilis ang magiging epekto din yan sa ating bansa? Kasi ngayon may mga ganun na tayong naririnig na paghahanda na gagawin ng gobyerno, yung pagbibigay ng tawag na ito, ng ayuda sa mga tsuper. Pero hindi lang naman mga tsuper na apektado dyan pagdating sa usapin ng pagtaas sa presyo ng petrolyo. Well, kagaya ng sinabi ko, yung impact niyan, syempre mabilis lamang dahil yung kapag may gera, lalo na sa Rio na yan, maraming disrupt, lalo na yung distribution at pagbenta nga ng mga langis. Mabilis yan. And we really have to prepare for it. Naalala mo, nung nagyera ang Russia at Ukraine, yun nga, nasabayan pa ng
paglimita ng pag-release ng bariles ng mga oil-producing countries. Tumaas na yung presyo ng langis. In fact, hanggang ngayon hindi pa nga bumababa. I remember before the war, ang presyo ng diesel ay, kung hindi ako nagkakamali, parang 40 pesos lamang. Pero ngayon nakita mo yung presyo ng diesel ay nasa 51, 52. Magtataas pa nga at kapag nagtuloy-tuloy pa itong gera, that would be exacerbated further. Mas lalong lalala. Kaya kawawa yung mga bansa kagaya ng Pilipinas, parang lalo na tayo because we basically depend on this kumbaga raw materials, wala tayong sariling langis, So definitely yung impact niyan magiging malaki sa ating lahat. Bukod pa yung sa pangamba ng pagsiklab ng digmaan, depende kung paano i-handle ito ng Amerika. So nakakatakot talaga yung mga ganitong senaryo precisely because yung mga maliliit na bansa ang unang-unang maapektuhan at mahihirapan. At tandaan natin, ang Pilipinas ay maliit na bansa, maliit na ekonomiya, and there's nothing we can actually do kung sakaling magtuloy-tuloy ito at magkaroon ng malaking epekto sa ating pamumuhay sa Pilipinas. So the government really has to focus on what it can do in the event that the impact would be felt. Balikan ko lang yung sinasabi nyo kanina, attorney, binabangkit na ibig ni attorney, nakakatakot itong senaryo na yung mga bansa, yung dalawa, mabilis na lang sumiklap yung gera. Okay? Although hindi na kailangan mangyari yung World War, pero nakikita natin bawat bansa. Parang may trend. May trend to. Oo. Tayo ba rito sa Pilipinas, dapat din tayo maghanda sa, hindi natin masabi Ay, ngayon, alam naman natin, tayo ay may problema, di ba, sa bansang China. Dahil nga rito sa pinaglalaban nating teritoryo natin. Kagaya ng nasabi ako, napakahirap ngayon na tingnan yung pagdating sa usaping panlabas kung ano ang magiging posisyon ng Pilipinas. Naalala mo, noong panahon ni Pangulong Duterte, nag-gravitate siya sa China, but subsequently, at the end of his administration, medyo nag-back off siya. In fairness kay President Bongbong Marcos, he seems to have adopted an independent foreign policy. Kaya lang at some point, mapipilitan siyang mamili kapag nagkaroon ng hidwaan. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na may mga tensyon dito mismo sa ating rehiyon. Kasi nga yung pangihimasok ng China sa mga teritoryo na dapat ay kabahagi ng teritoryo ng mga bansa ay talaga pinagbumulan ng pangamba. Ito lang sa usapin ng West Philippine Sea dito sa mga contestant territories na ito. Alam mo, sa totoo lang, medyo nakakatakot because as early as 2000, yung Code of Conduct pinag-uusapan na para habang hindi pa nasisettle yung mga hidwaan, at least voluntarily yung mga bansa, makakaroon sila ng Code of Conduct kung paano gagamitin itong mga contested na teritoryo. Pero hindi siya mag-materialize precisely because China is bullying its way. Ginagawa nito yung pwede niyang gawin. So, laging may pangamba. Kung idagdag mo pa halimbawa yung pagsiklab halimbawa ng giyera sa pagitan ng China at Taiwan, di mas lalong mapanganib yan sa mga bansa na kagaya natin. Dahil nga sa system of alliances na tinatawag, lagi tayong kabuntot ng Amerika. Pag nagkaroon ng giyera dyan, mangingialam ang Amerika. Pag nagkaroon ang Amerika, damay tayo. Oo, tama. So malaki yung mga issue na dapat talagang tutukan kasi nakakatakot talaga kapag may giyera na ganyan. Yung epekto globally is immediately felt. Because right now, there is really interdependence amongst nations, and that's how we operate. So kawawa talaga yung Pilipinas. Kawawa naman tayo, kapag madadamay tayo sa ganitong mga bagay, pat dito maliit tayong bansa. Opo. Naibing? Alam mo, maganda yung naririnig ko na si attorney. Pero lahat ng mga head of the nations, meron dapat ng iniisip ngayon sa katulad na sinabi ninyo,
Because if matitrigger, hindi lamang isang bansa ito, lalo na. Pagkatapos yung sinabi po ninyong kawawa talaga ang Pilipinas. Ito naman, pagkitignan lang natin ang Pilipinas globally, si Trump is preparing, answering, using what he has, military. Ang ating Santo Papa using his strength through prayers. Ang call ng Santo Papa ngayon, global, lahat dapat magdasal dahil sa napakalaking problema ito which cannot be solved only by human minds. They should be guided. So, lahat ng nananalig, whatever religion you have, you go and pray to your Supreme Being. Very important. Pero po, ilagay natin lahat ngayon, tutok tayo sa Pilipinas. In the event, tama yung sinasabi ni Rod, na magkakaroon ng gulo sa atin, ano ang unang dapat natin gawin? That we should secure food. Food ang very important kasi when may global, mayroong ano yan pamaya, haharang-harang na, nothing can come in. So siguro, isipin na ng ating mga think tank how we can independently produce so that kahit mamagkagera, hindi tayo gugutumin internally. Okay? Kasi ang utak ng Pilipino ngayon puro import, hindi ba, Attorney? Isipin natin, how can we how can we live by ourselves? Ang laki, ang ganda ng lupa natin, very fertile. So isipin nilang mabuti yan. So napakamahal lang mga gulay. Why? Because we are still importing everything. Dapat isipin ang una. Ito, ang aking challenge sa ating gobyerno. Presuming na magkakagulo, magka-i-stop lahat ng import-export, can we survive? We cannot survive kung hindi tayo nagpe-prepare. So, but we can survive within kung nagpe-prepare tayo. How can we prepare? Yan ang question na dapat isipin nila. How can we produce? Okay. Yang mga perang pinagtatatapon left and right, dapat itutok, dapat tulungan para later on, kung magkaroon man ng gulo, we can eat at least what we produce. Yan ang number one. Pag nag-iisip ang we are talking global, which we cannot do anything as you said, so you might as well think internally, okay? Ano ang resources natin na ating pwedeng gamitin para tayong lahat ay hindi gutumin in kaso magsara lahat ng mga sasakyan na hindi makapasok kahit na saang bansa. Can we survive? We can. Kasi ang ganda ng lupa natin. But are we doing something? Yan ang dapat isipin ng mga think tank. Okay? Asan ang daming pera? Kung saan pumupunta? Dapat tulungan ang magpo-produce, etc. Yan ang atin din dapat bigyan ng tugon, Rod. Kasi how can we survive? Gugutumin ng Pilipinas, mag-iiyak, reklamo ng reklamo. So, we have to cooperate. Anong dapat gawin? In case this will happen, we have no choice. Lahat niyang mga yan will be decided by the leaders, and the leaders must also make sure kayo, makakakain kayo at meron kayong kukunan. Yung nasa baba, saan kukuha? Mm-hmm. Dapat isipin saan kukuha ng pagkain ang ating mga kababayan. Yan. And we can produce dapat. At mumura lahat. How? Tulungan sila. Ang daming perang nakikita natin tinatapon left and right. Hindi nalalagay sa tamang tulungan. Yan din ang dapat isipin ng ating mga leaders, I think, that how can we survive? Simple lang. Can we eat? Can we feed the country even if it is closed? Kung mag-close man lang ang commercial Kasi tayo right now, di ba, Tony, we are very import conscious. Lahat ng kinakain natin, bigas imported, mga gulay imported, mga spices imported, lahat imported. So pag nawala yan, patay tayo, iyakan lahat. But we can produce, we have fertile land. See? Yan ang dapat isipin din ng ating mga leaders sa ganito. We cannot think globally there is solution. We pray for that. Tama po. Kaya natin gawin, dapat gawin natin. Alright.
Opo. Okay, Attorney, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Pasalamat din po at sa uulitin po. Siguro ay kailangan talaga dalangin ng taong Opo. bayan para ma-prevent yung impact nito sa atin. And if it happens, then we really have no other choice kundi mag-responde. Tama yung sinabi ni Ma'am Bing na kinakailangan ready tayo, dapat maging independent tayo. Pero napakahirap kasi ngayon, alam mo naman, kapag nasira yung supply chain, pati yung agricultural sector natin ay maapektuhan. Kaya nga in the long run and in the long term, ito yung bagay na hindi nagagawa ng pamahalaan, mag-focus talaga doon sa konsepto ng self-reliance. We have to be self-reliant in order for us to survive yung mga ganitong problema at usapin. Pero napakalalim na issue yan. Una-una yung corruption kultura, dapat mapigil yan. Sa ulitin po at isang malaking karangalan po na ako po ay inyo pong naimbitahan, bagamat na nagising ako ng phone call. No, maraming salamat, Attorney. Opo. Dinistorbo namin kayo. Oo, masarap pa sana yung tulog ni Attorney. Malamig. Attorney, thank you sa inyong oras at panahon. Salamat po. Sa ulitin po. Thank you. Alright, mabuhay po kayo. Alright.